Kung nagbabala kang umutang ngayon at tinatanong mo kung ano ba yung mga loan app na dapat mong iwasan, well, napakarami. Base po ito sa ating community, hindi lang sa akin. Pero may masasabi din ako sa ilan sa mga ito. Sabi ng community natin, Easy Borrow, pinakauna no? Sa Easy Borrow, advance daw ang interest at possible din daw na magkaroon ng auto-disburse. So, premi money, matindi rin ang mga experiences na nasabi ng community natin dito. Net cash. Sa net cash, for example, kapag 3,300 pesos ang loan mo, ang makukuha mo na lang daw ay 2,200 pesos. Babayaran mo in 6 days. Peso House, marami ding experiences na di umano ay hindi maganda dito. Tingnan nyo na lang sa screen guys kasi hindi ko na pahahabain isa-isa. Ilalagay namin doon kung yung loan app na babanggitin ko ba ay SEC registered, submitting entity sa CIC, or kung revoke na ba yung license para mas mabilis nating makita. At of course, ipapublish namin ito sa aming official website na usapangutang.com para pwede niyong basahin. Kasama rin sa mga nabanggit ng community ang Swift Peso, Eperash, Peso Noah, Peso Mo, Pera OK, Fondra, Peso Click, Capital Note, Kwek Pesa, Cred Melody, Questec Credits, Peso Kwento, Peso Here, Pera Mo, More Gold, Penoy Peso. Mabilis cash guys sana nasa iOS, hindi yung nasa Google Play Store. Mabilis Credit, Instacash, Catch Cash, Loanmate, VIP Cash, Light Credit, Prema Loan, Cash Mom, JZ Lend, Pesos.ph, Credisil, Bread Cash, Bridge Cash, at Peso Bridge. Huwag nyo rin kalimutan yung mga tala na nasa iOS kasi ang tala po na legit ay nasa Google Play Store lang, yung si Miss Judy Ann Santos. Ulit-ulitin natin yan dahil ang dami pong nasa scam dyan sa mga tala na nasa iOS. Tingnan nyo, may bagong naka-add nga dyan. Tala Kashok, yung narinig ko. At alam ko marami pang iba guys, hindi natin masabi lahat dito kasi pabago-bago kada araw. Pero reminder lang, hindi ito conclusive list. Yes, sabi ko nga 'di ba? Halo-halo din ito. May iba dito na is easy registered pero may mga alleged harassments. May iba na submitting entity pa sa Credit Information Corporation kaya nakakatakot dahil kung ikaw ay gusto mong pataasin ang iyong credit score, alam mong maapektuhan talaga kung hindi ka makabayad. Pero may iba rin na wala talagang registration at may iba naman na nabanggit sa advisory ng SEC. Ilagay ko ang link sa SEC din sa comment section, yung kanilang advisory para makita nyo yung iba na hindi ko nabanggit dito. For example, itong Velto, sure na nabanggit ito sa advisory ng SEC bilang illegal lending. Wala itong lisensya galing sa kanila. Yung iba naman hindi nyo basta-bastang makikita sa App Store o Play Store. Minsan makikita ninyo yan habang nagsuscroll kayo sa Blue App. May biglang lalabas na ads o reels, tapos may ads. Tapos kapag kinlik ninyo, mapupunta kayo sa website. Pag dinownload ninyo yung APK nila, lalo na kapag Android phone ang gamit mo, mag-ingat kayo sa mga ganito kasi usually yung APK pang Android po yan. May mga app din na paiba-iba ang pangalan at itsura, lalo na yung nasa App Store. Minsan kada linggo, parang may bagong version o bagong pangalan. Madali silang magbago ng anyo. And let's not forget yung mga fake tala version sa iOS. Nabanggit ko na yan kanina pero dapat ulitin natin. Abangan ninyo yan kasi halos lahat ng tala na lumalabas sa iOS wala naman pong confirm na pagmamay-ari ni Tala Philippines Incorporated doon based sa research natin, based sa ating pagbusisi. So kung may makita kayong tala sa App Store, lalo na yung famous na orange logo, doble ingat po kayo. May nagsabi rin sa community natin na may mga loan offer na dumadating via text pagkatapos mong makahiram sa ibang OLA.
Sabi nga ng insider natin na pumasok sa live natin nung makaraang araw, yung mga numbers at data daw ng borrowers minsan pinagbebenta sa ibang illegal OLA. Pinagkikitaan din nila yung mga data ninyo. Kaya kapag nakapag-loan ka sa isang illegal OLA, bigla ka na lang makaka-receive ng text offer galing sa iba pang loan app. Kaya ang bottom line nito dito, hindi man natin ma-enumerate lahat ng loan apps na may issue. Ang pinaka-importante ay marunong kayong bumusisi bago kayo mag-install at bago kayo mangutang. I-check ninyo kung SEC registered ba sila. I-check kung submitting entity ba sila sa Credit Information Corporation kasi possible makaka-apekto yan sa inyong credit record. I-check din kung may history ba ng harassment. Mag-Google kayo. Tingnan ninyo sa Reddit. Magbasa kayo ng reviews at experiences ng ibang borrowers. Like, mag-spend muna kayo ng 10 to 15 minutes or more bago kayo mag-install ng loan app. Kasi napakalaking problema talaga ang papasukin ninyo. Lalo na kung baguhan kayo sa OLA, hindi po ito simpleng off SIM lang or deactivate SIM or Facebook account. Mas malala pa ito, matrabahoso ito at nakakasira po ito ng mental health. Alalahanin ninyo, kada install ninyo ng isang loan app, nagbibigay kayo ng information at consent. Possible makuha nila ang contact details ninyo at kapag illegal OLA yan, pahirapan po talaga. Kasi unregistered sila, wala silang malinaw na pagkakakilanlan at hindi mo alam kung saan talaga sila nag-ooperate. Sabi pa nga ng insider natin, yung iba daw dito ay home-based na. So paano yan ma-raid? At yung mga text blasting, hindi na lang yan basta maraming tao na ang nagte-text manually. Possible computerized na rin yan. At minsan kahit iisang tao lang, kaya na niyang mag-operate ng maraming messages dahil high-tech na nga ang panahon ngayon. Kaya mag-ingat guys. Bukod sa mga loan app, marami rin pong illegal websites. Sa pin comment section ng video na ito, ilalagay ko yung official na pahayag ng SEC, yung link para sa kanilang latest advisory. Kasi nandun din yung listahan ng mga illegal websites na hindi ko na binanggit sa video na ito. Yung iba naman, gumagamit ng mga pangalan na mukhang legit. Parang legit company talaga. Pero kapag kausap mo na sa Messenger, Telegram, Viber, or ibang messaging platform, tapos hihingan ka agad ng bayad, huwag po kayong basta maniwala. Hindi po ganon ang legit na proseso. Ang legit na ula ay hindi po nakikipag-communicate dyan at hindi po humihingi ng pera. Kung may deduction, i-deduct sa loan proceeds, hindi kayo ang unang magbigay. Kaya bago kayo umutang, bago kayo mag-install, at bago kayo magbigay ng information, mag-research muna kayo. Kasi sa ula guys, minsan akala mo mabilis na solusyon lang. Pero kapag mali ang napasukan mo, doon na nagsisimula ang malaking problema. Kaya mag-ingat tayong lahat.